Pag inabot ng libog, Madre, kung ang mga bakla, ang mga bata, who needs a religion like that? Itong celibacy, ito ba'y aral ni Kristo? Atin mo nang pakinggan ang salita mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa Matthew chapter 19, verse 12, ito ang nakasulat. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Ang iba naman ay dahil sa kagagawa ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. So kita niyo mga kaibigan, klarong-klaro po, hindi lang po personal na aral ni San Pablo ang bago nating binasa. Aral pala ito ni Kristo. Sabi niya, meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. They should come out in the open, cancel celibacy, and allow them to have boyfriends. Tungkol sa pagbabawal ng pag-aasawa sa mga paring Katoliko. Masakit pakinggan pero ang sabi ng Apostol Pablo, yung pagbabawal ng pag-aasawa, hindi po aral ng Diyos kundi aral ang wika ng demonyo. Yon ang banat noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa celibacy. Dapat umano tanggalin na lang yung celibacy dahil may mga pari daw umanong bakla at meron ding mga paring may sikreto na may mga kasintahan at relasyon. Kaya sabi niya, tanggalin na lang at yung mga kaparian ay Pag inabot ng libog, Madre, kung ang mga bakla, ang mga bata, who needs a religion like that? They should come out in the open, cancel celibacy, and allow them to have boyfriends. cancel celibacy. May katanungan tayo dyan. Pwede niyong sagutin. Sa inyong palagay, sa simbahang Katoliko, dahil merong mga maituring na resulta sa pang-aabuso sa ilang mga ordained ministers na nakasagawa ng mga abuso, sexual abuse, yung iba may sikretong karelasyon, dapat bang tanggalin ang celibacy sa simbahang Katoliko? May katanungan tayo dyan mga kapatid. At matagal ng panahon, binanatan tayo sa iglesia ni Kristong kay Manalo na ang celibacy daw ay aral ng demonyo. Kaya, inanyayahan natin ang ating mga kapatid, i-share ninyo ito sa mga kapwa Katoliko para kung sakaling sila maimbita sa mga pandoktrina at propaganda nitong iglesia ni Felix Manalo, please, alam nila paano sasagutin. Ating tatalakayin ito. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Isang tulog na lang. National Convention na ng CFD dyan sa Cebu City. Kita-kita tayo mga kapatid. Mga CFD sa Mountain Province, may mga dadalo, mga CFD diyan sa Samar, mga CFD diyan sa Lawag, no, sa pagbanguna nila ni Bro Nanding Sis Abigail Pascual, Father Danilo, si Father Dan, anibersaryo niya ngayon, no? Happy sacerdotal anniversary, Father. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Inanyayahan natin, huwag kalimutang i-like ninyo ang ating video. At huwag ding kalimutan sa mga bago pa lang, inanyayahan ko kayong mag-subscribe
at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Sa pagkakataong ito, hello, kumusta? No? Meron na pala mga nag-comment, nagbigay ng komento. Acknowledge muna natin yung mga nagbigay ng komento dito, no, bago natin tatalakayin ito. Alam naman ninyo na noon pa man binanatan ni Felix Manalo ang Iglesia Katolika, at hindi lang yan, sa pag-upo din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, grabe banat niya sa mga pari sa doktrina hanggang sa Santo Papa. Pero wala siyang banat dahil kakampi niya si Kibuloy at ang Iglesia ni Cristo ang Tatag ni Felix Manalo. Di ba? Natural, kakampi nila. Pero ang simbahang Katoliko, dahil sa mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan, ay manindigan talaga. Kaya binanatan yung mga pari na bakla, yung mga pari na hindi naman lahat. Kung meron, hindi lahat. Merong mga nagkaresulta ng iskandalo, pero ang simbahang Katoliko may reformation. Di po ba? Kaya nga, during the time of Pope Francis, meron siyang motto proprio, Vos estis Lux Mundi. Na yung motto proprio na yan, atasan ang lahat ng mga obispo na sino mang mga kaparian na may involved sa sexual abuse, dapat ang obispo ay mag-report agad at gagawa ng aksyon. Kung sakaling walang ginawa ang obispo, yon. At may lay na mag-report nito, delikadong tatanggalin siya bilang obispo. Yun ay bahagi sa reformisyon ng simbahan. Acknowledge muna natin mga kapatid, no? Ang mga pumasok, Oliver's TV, dapat hindi tanggalin ang celibacy. May freedom to choose naman ang mga pari kung anong bukasyon ang mas gusto nila. Magpili lang sila ng isa. Jiminy Horse, hindi dapat tanggalin ang celibacy. Si Enrico Jr. Kapunan Adelan, maayong hapon bro Windel, watching from Sarangani Province. Si Lydia Batitaw, Pedro, hello brother Wendell, God bless. Hindi pwedeng alisin ang utos ng Diyos. Lita, hi po Wendell, watching from Baganga, Davao Oriental, Diocese of Mati. God bless us all. Si Roselda Ibuan, watching from Lancaster, Imus, Cavite. Si Dashiel Gregorio, watching from Singapore. Gregorio, may kasama ako sa radio station na dating seminaryan yan. Siya news writer namin, si Greg Gregorio, kapatid. No? News writer namin yan sa radio station namin. O ano-ano mo, baka kilala mo si Rick Gregorio, Romerico Gregorio. Watching from Singapore, si Sergio Sueto, mayong hapon Romindel. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po sa lahat mga kapatid, no? Na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay, kung balikan natin yung banat, natural naman na binanatan talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ito din ang ginagamit ng mga ibang anti-Katoliko. Tingnan yung mga Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay binanatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung anong ore yung mga kaparian, kaya dapat daw tanggalin na lang yung silibasya, yung silibasi ng simbahang Katoliko. Bakit?
para pahintulutan daw ang mga pare na to have boyfriend at girlfriend, sabi ni Digong. Watching si Desiderio Aranaido, watching from Mawad, mayong hapon, Salvador Evangelista, no? From Baguio, hello kapatid. Dati from New York, nakauwi at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay. So, eto, no, acknowledge natin ang mga pumasok bago natin tatalakayin. Si Juliet Fernandez. Juliet Fernandez, may batch ako sa Juliet Fernandez. Hello, Apo, watching from Hong Kong. Si Roselda Ibuan, Anabil Talibong, good PM, watching from Pangasinan. Oy, ilo, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay. Welcome po. At i-share ninyo ang videong ito para yung ating mga kapatid sa Katoliko, meron silang gabay. Paano sasagutin kung sakaling maimbita sila sa mga INC na grabe ang kanilang banat kaugnay sa aral ng simbahang Katoliko. At kung maalala ninyo, balikan natin mga kapatid bago natin sasagutin punto por punto. Pag inabot ng libog, Madrid, kung ang mga bakla, mga bata, who needs a religion like that? Itong celibacy, ito ba'y aral ni Kristo? Atin mo nang pakinggan ang salita mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa Matthew chapter 19, verse 12, ito ang nakasulat. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Ang iba naman ay dahil sa kagagawa ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. So kita niyo mga kaibigan, klarong-klaro po, hindi lang po personal na aral ni San Pablo ang bago nating binasa. Aral pala ito ni Kristo. Sabi niya, meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. They should come out in the open, cancel celibacy, and allow them to have boyfriends. Tungkol sa pagbabawal ng pag-aasawa sa mga paring Katoliko. Masakit pakinggan pero ang sabi ng Apostol Pablo, yung pagbabawal ng pag-aasawa, hindi po aral ng Diyos kundi aral ang wika ng demonyo. Yan, ayon sa INC na ang pagbabawal daw sa pag-asawa, celibacy ay aral ng demonyo. Ito ay matagal na nila na tuligsa sa pananampalatayang Katoliko. At ito ay nagiging epektibo din. Bakit? Nagiging epektibo dahil may mga inosenteng natangay nila dahil sa ganitong propaganda, mga kapatid. At yung naunang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dahil may mga pare umanong bakla, sabi niya, may mga paring may sikretong karelasyon. Sabi niya, kaya ang banat niya ay tanggalin na lang ang celibacy and allow all priests to have boyfriends and girlfriends. Yun ay abogado naman itong tinatawag niyong Tatay Digong. No? Yun po ay may turing na logical fallacy. Yun ang tinatawag na yung argumentum ad populum. Ano ba yung argumentum
ad populum. Pwedeng pahintulutan na lang itong mangyari dahil maraming gumagawa kahit wala namang ebidensya na itong ginagawang ito ay tama. Kaya nga, halimbawa, di nga naubos ni Duterte ang problema sa drugs. Dahil po ba malawak ang problema sa drugs? Pwede bang sabihin na lang, i-regulate na lang yung shabu? Ganun po ba? At isa sa mga problema ngayon, yung kahit ikinasal sa pare, kahit ikinasal sa civil, meron ding mga ibang relasyon na sikreto. At dahil isa yan sa problema, ibig ba sabihin na pahintulutan na lang na magkaroon ng iba't ibang relasyon dahil may mga gumagawa sa naturang kasalanan? Kaya argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted, mga kapatid. At narinig natin ang grupo ng Iglesia ni Cristo na binanatan na sa demonyo daw umano ang aral na di pag-aasawa ng mga kapariang Katoliko. At meron silang mga aklat Katoliko na ginagamit at pinagtagpi-tagpi nila, mga kapatid. At yung mga inosente talaga nadala. Kaya ating lilinawin, ano po ba yung talata na ginagamit nila sa INC? At pinagtagpi-tagpi nila sa mga aklat Katoliko. Bakit sinabi nila na ang celibacy, na sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat tanggalin umano, at ayon sa Iglesia ni Manalo, etong celibacy ay aral umano ng demonyo. Kaya sasagutin at lilinawin natin, mga kapatid, etong paboritong tuligsa ng Iglesia ni Kristong Tatang ni Felix Manalo sa Santa Iglesia Katolika, kaugnay sa buhay ng ating mga kaparian at sa ating mga kamadrihan sa tinatawag na celibacy, ang di pag-aasawa na ayon sa kanilang tuligsay sa demonyo yan. Sa demonyo daw. At alam nyo ba, para lang patunayan nila, mga kapatid, ang kanilang akusasyon na madalas nilang ginagamit ang talata sa Biblia pero out of context. Anong talata na ginagamit nitong mga ministro ni Felix Manalo? Ito, mga kapatid, pansinin ninyo ang talatang ito. Ito ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, ituloy sa 3. Ang ginagamit natin ang dating Biblia. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y nagsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-asawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Yun ang ginagamit nila na talata, mga mahal na kapatid. At alam niyo, para pagtagpi-tagpiin yan ng mga ministro ni Felix Manalo, may aklat Katoliko sila na ginagamit. Ano yung aklat na Katolikong ginagamit nila? Ito po, pakinggan ninyo. Ang pamagat nito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Kardinal, James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng kardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro.
meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy ng saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yan. Ginagamit nila ang aklat katolikong ito, mga kapatid, na pinagtagpi-tagpi nila dahil ayon sa nakasulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, ituloy sa 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu nasa mga huling panahon, ang iba'y nagsisitalikod sa pananampalataya at nangakikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-asawa. At sino daw umano ang nagbabawal sa pag-asawa? Gamit nila itong aklat na pinagtagpi-tagpi nila ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia ay ipinatupad buwat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. O, yan. At sabi nila, o di ba malinaw, na sino ang tinutukoy sa Biblia? Dagdagan pa nila. Ano pa ang sinabi ng Biblia? Ito po, balikan natin ang unang Timoteo. Ito ang propaganda ng INC, mga kapatid. Unang Timoteo, balikan po natin. Maliban sa aral ng demonyo daw, nagbabawal sa pag-asawa, ano pa ang palatandaan na aral ng demonyo? Ito, sabi nila, unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, tuloy sa 3, ito mabasa natin, may kulay pula. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y nagsisitalikod sa pananampalataya at nangakikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ibig sabihin, hindi kakain ng anumang lamangkati o karne. Ang tanong, sino po bang katuparan diyan na may utos na di kakain ng anumang lamangkati o karne? Gagamitin po nila, mga kapatid, ang aklat katoliko na ang pamagat ay siya ang inyong pakinggan. Ang aral katoliko na ang may akda ay si Father Enrique Dimond, isang SVD. Ito po ang mabasa natin sa pahina 139. Ang ikalawang utos sa Santa Iglesia Katolika ang mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. So, sasabihin ng mga ngaral sa iglesia ni Felix Manalo, mga kapatid, di po ba? Tugmang-tugma talaga sa simbahang katoliko ang nakasulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3, batay sa mga aklat katoliko. At maliban dyan, gagamitin nila itong isang aklat pa para mahikayat talaga yung mga inosente. Ang pamagat, hindi ang lahat, dili ang tanan sa Cebuano, na ang may akda ay si Attorney Teopilo Tamulak. Sa pahina 131, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang katoliko. So, gagamitin nila. Di po ba? Inaamin sa aklat katoliko. Ito, may imprimatur ni Cardinal Vidal. Aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang katoliko.
Pero pinutol po nila yan, mga kapatid. Mag-ingat. Ang nakasulat kasi diyan ay aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. O, dahil, anong sabi? Ang mga demonyo ay sumusunod sa mga taong banal. Hindi ito pupunta sa kanilang simbahan. Dahil, yun ang nakasulat. Pinuputo lang nila, mga kapatid. Kaya mag-ingat na sa ganitong propaganda ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Balikan natin. Kung ang di pagkain ng karne ay bawal, ay sa demonyo na mga mahal na kapatid. Ang tanong, si San Pablo ba, may pagkakataon ba na hindi siya kumain ng karne? Sisilipin natin ang mabasa sulat ni San Pablo. Kaya nga out of context ang paggamit nila sa unang Timoteo Kapitulo 4:1-3. Bakit ang nakasulat sa unang Timoteo unang Korinto 8:13? Ito mabasa natin. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. Ano daw? May pagkakataon na si San Pablo di kakain ng karne para hindi magkakasala. Pero mag-ingat, mga kapatid, dahil sasabihin ng mga ministro sa kanilang propaganda sa TV, sa radyo, ano po bang nangyari ngayon, mga kapatid? Sa sinasabing Katoliko na may taglay aral sa silibasya na ayon sa Biblia, aral daw ng demonyo. Kaya anong nangyayari sa mga kaanib ng simbahang Katoliko? Babalikan po natin ang aklat pananampalataya ng ating mga ninuno na ang may akda ay si James Cardinal Gibbons sa pahina 30. Ito po ang pahayag ng otoridad Katoliko. Ito po ginagamit nila. Kaya marami talagang mahikayat nila kung di nila alam ito, mga kapatid. Bakit? Ito ang nakasulat. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanang marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aba niya na nagiging daan ng mga ito, tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katoliko'y lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa kasalanan ng nahihiwalay nilang mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Yon ang ginagamit nila at ang konklusyon. Di po ba malinaw na sinabi sa pahina 30, otoridad mismo, kardinal mismo ng Katoliko, na ano daw ang nangyari sa kanilang moralidad? Bulok na ang moralidad sa mga nagsasabing sila'y Katoliko. Pero alam nyo, mga kapatid, napakaganda naman ang nakasulat diyan sa aklat ni Cardinal James Gibbons. Ang sinabi diyan, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Di ba ba? Wala bang comprehension ang gumagamit dito? O sadya talagang pinipilipit nila? Bakit? Malinaw naman ang sabi sa pahina 30 na sino man, ibig sabihin, sino man ang nagiging bulok ang moralidad, nagiging bulok hindi dahil sila ay mga Katoliko, kundi dahil sila hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Pero ang tanong, nawala na ba ang pagkabanal sa tunay na iglesia kung may mga umaanib
o miyembro ng simbahang katoliko na hindi nagiging banal. Ayon kay, simulan lang natin pagbasa. Dahil ito ay pilit talaga nilang itinatago. Ito ang nakasulat sa naturang aklat, Mahina 23. Ang pagkabanal ay isang tanda ng tunay na iglesia, sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. See? Yon ang pinutol nila. Kaya, napakalinaw mga kapatid, na kung meron mga miyembro sa simbahang katoliko na nagkasala at nagiging resulta kahit mapari man siya obispo. Remember, even during the time of Christ, there was also a Judas. Pero di tayo magtakal yan. Bakit? Ayon sa Jeremias Kapitulo 5, versikulo 26, sapagkat ang masasamang tao ay matatagpo ang kasama sa aking bayan. Ano daw? Kasama na umano sa bayan ng ating Panginoon Jesucristo yung mga masasamang tao. Iwanan ba nimo ang tunay na iglesia dahil sa 12 ka mga apostolis, isa ay nagiging Judas? Ano po ba ang layunin na mayroong tunay na iglesia, mga kapatid? But piliin ninyo ang iglesia na at yayakapin ninyo ang iglesyang tatag lamang ng tao. Halimbawa, kung may doktor na nagkasala dahil gumagamit siya sa kanyang injection ng poison, ayaw mo na ba? Meron namang nahuling doktor. Ayaw mo na bang lalapit sa ospital dahil may doktor na nagkasala? Ang tunay na simbahan ay parang ospital sa mga kaluluwa na may sakit. Kaya, sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Marcos Kapitulo 2, versikulo 17, narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng gamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. See? Yun ang dahilan kung bakit merong tunay na iglesia. Merong iglesia katolika. Dahil ang iglesia katolika ay ospital. Ospital siya sa mga may karamdaman na kaluluwa, mga kapatid. Ngayon, balikan natin ang kasaysayan. Bakit sinabi nating out of context ang mga INC? Alam nyo ba na sa kasaysayan, kaugnay sa celibacy, kung tingnan natin ang aklat na ang pamagat ay The Age of Faith by Will Durant sa pahina 44. Ito po yung mabasa natin. In the first 3 centuries of Christianity, celibacy was not required of a priest. He might keep a wife whom he had married before ordination. But he must not marry after taking holy orders. A new man could be ordained who had married 2 wives, a divorce, or a concubines. Yon ang nasa kasaysayan. Iwan ko kung alam ba nila ay may background sila. So ang mga paring Katoliko sa Roman Rite, mga kapatid, Roman Rite, tinatawag yung Western Rite, no? Yung tinatawag na Latin Rite. So, ang mga pare sa Roman Rite, Western Rite, o Latin Rite, ay may vow of celibacy. So, ibig pong sabihin, mga mahal na kapatid, yung Western Catholics, o mas kilala sa tawag na Roman Catholic Church, ang may tinatawag na vow of celibacy. Ibig sabihin, walang asawa ang mga kaparian at ang mga obispo, cardinals at mga santo papa kahit na madre. Pero noong una, ang mga santo papa merong asawa. May mga santo papang may asawa. Kahit na si San Pedro, unang. Pero,
sa kasaysayan, mga kapatid. Ang Eastern Rites, ano ba yung Eastern Rites? Yun po ang Constantinople, Alexandria, yung Byzantine, mga kapatid, Alexandria, Antioquia, Jerusalem, yun po ang tinatawag Eastern Rites, Eastern Churches. Alam nyo ba na ang mga pari nila, sila'y communion sa simbahang Katoliko. Pero alam nyo ba, baka di alam ito ng mga ministro ni Felix Manalo, kaya kumukuha lang ng talata sa unang Timoteo Kapitulo 4 at sinasabi out of context naman. Mamaya, ang patunayan natin bakit out of context. So, ang mga kaparian sa tinatawag na Eastern Rites, yung Alexandria, Constantinople, yung Jerusalem, mga kapatid, na mga Katoliko under sa Santo Papa, alam nyo ba, ang kanilang mga kaparian ay meron silang asawa. Baka di nila yan alam. At ganon din po, mga kapatid, yung mga pare sa ibang denominations na nagbalik loob sa simbahang Katoliko. Baka di nila alam yan. Na may mga pare sa ibang denominasyon, Anglican, na yumakap sa Catholic Church, yung tinatawag na Roman Rite, Latin Rite, pero may asawa. Iniwan nila, pare na sila sa Anglican, may asawa sila, iniwan nila ang Anglican, yumakap sila sa simbahang Katoliko, tinanggap sila sa Latin Rite, at may asawa sila. Siguro, mga kapatid, yung Anglican o Episcopalian, imposible kung di nila alam yan. Kung di nila alam sa mga ministro ni Felix Manalo na banat ng banat lang sa aral ng simbahang Katoliko, abay, inosente sila. Sa aklat na pahina 396 nitong pananampalataya ng ating mga ninuno, na ginagamit nila, pinagtagpi-tagpi nila sa unang Timoteo Kapitulo 4:1-3, mga kapatid, may iniwasan sila. Alam nyo ba anong iniwasan? Pakita ko sa inyo, para sabihin nila na sa Katoliko, pinagbabawal talaga ang pag-aasawa. Kaya sa demonyo yan. Eto, mga kapatid, ito ang iniwasan nila. Sa pahina, balikan natin, may karugtong, pahina 396 sa binasa nila. Ito, ng mga unang araw ng iglesia dahil sa kadalangan ng mga may bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuwat, sila'y inuutosang mamumuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Yun ang mabasa natin sa aklat na ginagamit. Alam nyo, lahat ng mga ministro, mga mahal na kapatid, sa Iglesia ni Cristo, ay meron talagang mga aklat na ganito. Dahil sa kanilang pagtitipon, Katoliko ra talaga ang numero unong binanata nila gamit yung mga aklat na pinagputol-putol, pinagtagpi-tagpi nila. Di ba? So, tuloy natin. Ang kanilang ginagamit ay ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, ituloy nila sa 3. Na ang buhay na walang asawa sa mga kaparian, yung tinatawag na celibacy, ay sa demonyo daw. Pero alam niyo ba, na hindi pwedeng iugnay, ikonekta ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1-3 sa Biblia sa sinasabing doktrina ng demonyo daw. Bakit? Basahin muna natin. Ulitin natin, pagbasa, unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, ito po, mga kapatid. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu
na sa huling panahon, ang iba ay nagsisitalikod sa pananampalataya at nakikinig sa mga espiritong mangpanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Yun ang ginagamit nila. Himay-himayin po natin mga kapatid. Una, kung tingnan ninyo ang footnote sa Dewey Version Bible, sa unang Timoteo, ito'y iniiwasan nila dahil malinaw kung sino ang tinutukoy, kaya out of context sila sino ang tinutukoy sa unang Timoteo Kapitulo 4:1-3. Sa footnote ito kasi ang mabasa. He expects, si San Pablo ang tinutukoy dyan na nagpahayag tungkol sa mga Gnostics, the Marcionites, the Encratites, the Manichaeans, and other ancient heretics who absolutely condemn marriage and the use of all kind of meat. So, yun ang tinutukoy pala mga kapatid, yung mga Gnosticos. Hindi ang vow of celibacy. Dahil napakalinaw na ang layunin sa vow of celibacy, kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church na aral ng Simbahang Katoliko sa pahina 1579, all the ordained ministers of the Latin Church, with the exception of permanent deacons, are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. So, napakalinaw ang doktrina ng Simbahang Katoliko dito mga kapatid. For the sake of the kingdom of heaven. Hindi po, for the sake of the kingdom of demons. At, pansinin ninyo, dahil literal ang kanilang interpretasyon nitong Iglesia ni Manalo na binanatan palagi ang ating doktrina mga kapatid, sa paggamit nila sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Lalabas na, dahil literal, lalabas na ang di pag-asawa ay sa demonyo, lalabas na lilitaw na ang Panginoon ay nagturo ng aral ng demonyo. Bakit? Di ba nila alam ito? Jeremias Kapitulo 16:1-2. Muling nagsalita sa akin si Yahweh, at ang sabi, huwag kang mag-aasawa o kaya'y magkakaanak sa lupaing ito. O yan, utos yan mismo ni Yahweh. Huwag kang mag-aasawa, huwag kang magkaanak. Kaya dito malaman nating mga kapatid na hindi lahat ng pagbabawal na mag-aasawa ay saklaw sa talatang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3 na ginagamit ng mga INC. Kaya kung bawal ang pag-aasawa, bakit may utos ang Diyos sa Jeremias Kapitulo 16:1-2? May dahilan niyon. Ganon din ang mga pare ng Simbahang Katoliko mga kapatid. Kung hindi sila nag-aasawa sa pamamagitan sa pagpili ng vow of celibacy, may dahilan yan. Anong dahilan yan? Si San Pablo ang nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3. Kung dahil literal ang interpretasyon ng mga ministro ni Felix Manalo, hindi pag-aasawa ay sa demonyo, ibig ba sabihin si San Pablo sa demonyo din? Bakit? Ito mabasa natin sa unang mga taga-Korinto 7:8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. Ano si San Pablo? Mananatiling walang asawa tulad ko. Oye, kung ngayon, hindi pag-aasaway sa demonyo para sa kanila, si San Pablo, walang asawa, sa demonyo na ba siya? Ayan, isip-isip naman mga kapatid, pag may time, di po ba, no? Ano pa ang sabi ni San Pablo? Balikan natin ang sabi niya sa unang
mga taga Corinto Kapitulo 7, versikulo 35. Ito po sabi niya, at ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang iyong kalayaan, kundi dahil sa mga bagay na nararapat upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. So ano daw ang sinabi ni San Pablo? Bakit merong vow of celibacy? Malinaw ang sabi niya, upang makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Pagkatapos, itong mga ministro ni Manalo, mga kapatid, sasabihin nila na ang di pag-aasawa ay sa demonyo. Dagdagan pa natin. Ang sabi ni San Pablo sa unang Corinto Kapitulo 7, versikulo 32-34. Pansinin ninyo ang sinabi ni San Pablo. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng mga lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito. Kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito, hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay, ay ang mga bagay ng sanlibutan ito kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Yun mga kapatid. Napakalinaw ang sabi ni San Pablo dyan. Pagkatapos sabi nila, sa demonyo andi pag-asawa, sa demonyo andi pagkain ng alamangkati o karne na ang sabi ni San Pablo. Kaya nga kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. O, may pagkakataon na si San Pablo, mga kapatid, hindi kumain ng karne. O, ibig ba sabihin, nag-ayuno siya. Hindi kumain ng lamangkati. Ibig ba sabihin si San Pablo ay sa demonyo na? O. Kaya isip-isip naman para sa ating mga kapatid na nagsubaybay ngayon at patuloy talagang nagsaliksik sa katotohanan. No? Bukas sana kayo. Huwag kayong sarado para di kayo mabiktima sa maling akala. Kaya maling gamitin nila na ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3 mga kapatid para sa mga pare. Bakit hindi yan tugma na verso na ginagamit nila? Kung meron mang talata o verso sa Biblia na tugmang-tugma sa buhay na walang asawa para sa mga pare at para sa mga madre, ano yon? Yung binanggit ni Father Darwin. Ano yung binanggit ni Father Darwin? Yung yung Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba namay naging ganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakaunawa sa katuruang ito. See? Ano daw? Iba't ibang dahilan. Bakit may hindi nag-aasawa? Ang iba umano, hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Sino ba ang katuparan nito? Alang naman mga pastor, may asawa sila. Kung gamitin natin ang salita ng Diyos, Protestant na salin, ito mabasa.
May iba't ibang dahilan kung bakit may mga taong hindi nag-aasawa. Merong ipinanganak na may kapansanan. Ang iba na may sinadyang kapunin ng ibang tao. At ang iba'y pinili nilang hindi mag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Ang sinumang may kayang tumatanggap sa aral na ito, dapat niya itong tanggapin. O, pagkatapos sabihin nila, pahayag yan ng ating Panginoon Jesucristo. Pagkatapos sabihin nila, mga kapatid, na ang di pag-aasawa ay sa demonyo, anong layunin? Bakit may vow of celibacy na mabasa natin sa Biblia? Sabi ni San Pablo, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Yon, napakalinaw mga mahal na kapatid, ang mabasa diyan sa Biblia. Kaya, tugma at tupad talaga sa mga pare ang talatang San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. At ang unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 32. Palpak ang INC na gumagamit diyan. Bakit? Di po ba? Kahit si San Juan, nakita niya sa langit ang mga taong hindi nagkaroon ng ugnayan ng mga babae. In short, walang asawa. Saan mabasa? Ito po mga mahal na kapatid. Babasahin po natin sa Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4. Ito po mabasa. Ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Ano daw ang mabasa natin sa naturang talata, mga kapatid? Mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. At sila daw ang sumusunod sa yapak ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, walang asawa. Pinili sila mula sa mga tao para maging handog sa Diyos. Ang tanong, sino ang mga yon? Hindi pwedeng mga pastor yan. Dahil ang mga pastor, mayroon silang asawa, may mga anak sila. Hindi pwedeng mga ministro ni Felix Manalo yan. Dahil ang mga ministro ni Felix Manalo, mayroon silang mga asawa. So therefore, may kaugnayan sila sa mga babae. Sino ba yan? Walang asawa. Kundi, ang mga pari ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Kaya, itong celibacy ng simbahang Katoliko, walang sino mang makatanggal dito. Kahit pa presidente, wala naman. No? Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa loob ng 25 years, ang Katoliko'y mawawala daw. Di yan totoo, mga kapatid. At kung ating isa-isahin ang ginagamit ng mga ministro sa talata sa Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1-3, ito ang nakasulat. Ngunit hayag na sinasabi sa Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y nagsisatalikod sa pananampalataya. Ano daw? Sa huling panahon. Ang tanong, kung sinabi diyan na sa huling panahon, alang naman ang Katoliko ang tinutukoy diyan. Una, sinasabing some. Ibig sabihin, ang ilan. Gayong napakarami, nakaanib sa simbahang Katoliko, hindi lang ilan sa buong mundo. At hindi lang yan. Anong sinabi sa konteksto? Ilan ay tumatalikod sa huling panahon. Iyan lang naman ang simbahang Katoliko ang tinutukoy sa tinatawag na later times o huling panahon. Gayong ang simbahang Katoliko, kung tingnan natin ang aklat The New Book of Knowledge Encyclopedia, mga kapatid, ano po ba ang nakasulat sa The New Book of Knowledge Encyclopedia? Ito po ang ating mabasa. The Roman Catholic Church started its history in Jerusalem 2,000 years ago.
as the original disciples of Christ gathered in the upper room waiting for the Holy Spirit to come. The day in which the Holy Ghost came in the birthday of the Catholic Church. See? Kaya mga mahal na kapatid, ating sinagot ito dahil alam niyo naman, paulit-ulit ito na tuligsa ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. At alam niyo na, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Hello kay bro kapatid Chris Husol. Kita-kita po tayo, bro kapatid Chris. Sa lahat ng ating mga kapatid, maraming salamat. Maya, balik tayo. Bye-bye.